Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang dalawang bulag na sumusunod kay Jesus at humihiyaw. Anak ni David, mahabag kayo sa amin. Sa una, mapapansin natin na ang dalawang bulag ay walang mata, ngunit mayroong pananampalataya. Hindi nila nakikita si Jesus, ngunit kilala nila siya bilang anak ni David, ang Mesiyas. Ang karamihan sa mga nakakakilala kay Jesus ay hindi pa lubos na nakakaunawa kung sino siya. Ngunit ang dalawang bulag na ito na walang paningin, ay may paningin ng puso. Ito ang unang aral, hindi hadlang ang ating kakulangan para makita ang Diyos. Minsan ang mga taong may pinakamaraming alamang, may pinakamalawak na karanasan at may pinakamataas na posisyon, ay sila pa ang hirap makakita sa kilos ng Diyos. Ngunit ang may mga pusong mapagpakumbaba, marunong umasa, marunong humingi, sila ang tunay na nakakakita sa Kanya. Pagdating nila sa bahay, tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Isang simpleng tanong pero napaka-comforting. Hindi niya agad sila pinagaling. Hinintay muna niya ang kanilang tugon. Ganyan ang ating Panginoon. Hindi siya nagmamadali. Hinahayaan niya ang ating kalayaan at pagtitiwala at tumugon ang dalawa, Oo, Panginoon. At dahil sa kanilang pananalig, nabuksan ang kanilang paningin. Ito ang pangalawang aral, pananampalataya ang nagbubukas ng ating mga mata. Kapag puno tayo ng duda, reklamo, galit o takot, nabubulag tayo sa biyaya. Hindi natin napapansin ang mga himala sa ating paligid, ang kabutihan ng mga tao, ang mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos, ang mga tanda ng kaniyang pag-ibig. Pero kapag tayo ay marunong magtiwala, kahit mahirap, kahit hindi natin alam kung ano ang kasunod, unti-unting lumiliwanag ang ating paningin. At pagkatapos, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag ipamalita. Ngunit dahil sa tuwa, hindi nila mapigilang magbahagi ng mabuting balita. Ito ang ikatlong aral. Ang nakaranas kay Jesus ay hindi mapigilang magpahayag. Kung ang puso ay napupuno ng biyaya, hindi ito mananatiling tahimik. Lalabas ito sa ating salita, sa ating pag-uugali, sa ating pakikitungo sa kapwa. Kahit hindi tayo nagsasalita, nakikita ang ating ugnayan sa Diyos, sa ating kabutihan at pagmamalasaki. Mga kapatid, tayo ngayon na inaanyayahan din ng Panginoon na humiyaw sa Kanya. Anak ni David, mahabag kayo sa amin. At kung gaano kabuti ang Diyos sa dalawang bulag, ganoon din siya sa atin. Handa siyang pagalingin tayo at magbigay liwanag sa mga bahagi ng ating buhay na madilim pa at hindi pa malinaw.